Kumusta mga bata? Marami ka bang natutunan sa unang quarter? Congratulations! Ngayon, pag-aralan naman natin ang tungkol sa pangalawang quarter. Ito ang ating layunin ngayon, na ipaliliwanag ang mga mahahalagang detalye, mensahe, at kaisipang nais iparating ng napakinggang awiting bayan, bulong, bahagi ng akda, teksto tungkol sa epiko ng kabisayaan. Sa araling ito, mahahasa ang iyong kakayahan sa pagtukoy sa mahahalagang detalye, mensahe, at kaisipang mula sa mga tanyag na awiting bayan, bulong, alamat, bahagi ng akda, at epiko ng kabisayaang sumasalamin sa kani-kanilang tradisyon. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay may inihanda muna akong maikling gawain. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita, ang tamang sagot at titik lamang ang isulat sa iyong sagutang papel o notebook. Simulan na natin. Number 1. Ano sa tingin mo ang kahulugan ng awiting bayan? A. Mga awit ng mga Pilipinong ninuno. B. Isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao. C. Pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patuluyan. D. Uri ng kwentong bayan at panitikan. Ang tamang sagot ay letter A, mga awit ng mga Pilipinong ninuno at hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin. Tama ba ang sagot mo? Congratulations! Next, number 2. Ano sa tingin mo ang kahulugan ng bulong? A. Mga awit ng mga Pilipinong ninuno. B. Isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao. C. Pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patuluyan. D. Uri ng kwentong bayan at panitikan. Ang tamang sagot ay letter B. Ito ay isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao sa kapuluan ng Pilipinas. Tama ba ang sagot mo? Congratulations! Next, number 3. Ano sa tingin mo ang kahulugan ng alamat? A. Mga awit ng mga Pilipinong ninuno. B. Isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao. C. Pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patuluyan. D. Uri ng kwentong bayan at panitikan. Ang tamang sagot ay letter D, isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Tama ba ang sagot mo? Again, congratulations! Next, number 4. Ano sa tingin mo ang kahulugan ng epiko? A. Mga awit ng mga Pilipinong ninuno. B. Isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao. C. Pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patuluyan. D. Uri ng kwentong bayan at panitikan. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di ka panipaniwala. Tama ba ang sagot mo? Again, congratulations! Next, number 5. Ano sa tingin mo ang kahulugan ng akdang pampanitikan? A. Mga awit ng mga Pilipinong ninuno. B. Isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao. C. Pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patuluyan. D. Naglalayong magbigay ng aliw, magpahayag ng mga saloobin, magbigay ng aral.
Tama ba ang sagot mo? Again, congratulations! Halina't basahin at alamin natin ang mga mahahalagang kaisipan tungkol sa araling ito. Awiting Bayang Sugbuanon. Si Pelimon, namasul sa kadagatan, nakakuha, o isdang tambasakan. Gibaligya, sa merkadong guba. Ang halimpulus kura, di ko lang ipano ba. Si Pilimon salin sa Tagalog. Si Pilimon, nangisda sa kadagatan, nakahuli, ugis ng tambasakan, pinagbili, sa sera-serang palengke, ang kanyang pinagbilhan, pinagbilinan ng tupan. Naintindihan mo na ba ang awiting bayan na iyong binasa o inawit? Kung hindi ay basahin o awitin mo ito na paulit-ulit hanggang sa maintindihan mo ang mensahe nais iparating nito. Alam ko kaya mo iyan, ikaw pa. Ngayon ay may iilang katanungan akong inihanda para sa'yo upang subukin ka kung talagang naintindihan mo ang iyong binasa o inawit. Handa ka na ba? Panuto, basahing mabuti ang mga sumusunod na katanungan. Isulatang tamang sagot sa sagutang papel o notebook. Number 1. Sino ang pangunahing tauhan sa awitin? Number 2. Anong uring isda ang kanyang nahuli? Number 3. Saan niya ito ipinagbili? Number 4. Bakit niya ito ipinagbili? Nasagot mo ba ng wasto ang mga katanungan? Congratulations, you did it! Ngayon alamin natin ang tungkol sa mga bulong. 1. Kapag ikaw ay nasa gubat habang naglalakad bumubulong ng ganito, tabi po apo, baka po kayo mabunggo. 2. Kung nangangahoy sa gubat upang hindi mamatanda, ay bumibigkas ng bulong bilang paghingi ng paumanhin, gaya ng aming pinutol lamang ang sa aming napag-utusan. 3. May bulong rin ang ating matatanda kung nabubungian ng ngipin at humihingi ng panibagong ngipin at ito'y ihahagis sa bayang bulong na dagang malaki, dagang maliit. Heto na ang ngipin kong sira at pangit. Bigyan mo ng bagong kapalit. Naway marami kang natutunan sa ating aralin ngayon. Sa susunod na video, pag-aralan natin ang tungkol sa alamat ng isla ng 7 makasalanan.